Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng video ko. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy lang talaga ang gusto mo makuha natin, para sa details, ilagay ko dyan yung aking Facebook. Mag-direct message na lang kayo sa aking messenger. Pakicheck na lang maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay, Gemini. Uy, meron kang unsuccessful plan. Meron mga sitwasyon na maaaring plano mo o pinaplano mo talaga na hindi magawa-gawa, hindi mapursu-pursu, o hindi ma-fulfill or ma-achieve na doon sa sitwasyon. Still, yung sitwasyon na yon is still nakabuhol ka pa doon. Okay? Kaya, mas maganda na ikaw is action na mo na ito. Yun. Siguro kailangan lang siguro ng strategy, no? Lagyan mo lang ng strategy and you will be success dito sa sitwasyon. Or kung magkakaroon ka man ng mga bagong plano muli, make sure na meron kang option 1, option 2, or option 3. And start new birth or new business opportunities. Sa iba sa inyo, ito yung sitwasyon na pagsisimulang muli. Kung titignan mo dito, this is a time to start and you beginning again, no? Kung may mga ganito pa kayong nakabuhol na sitwasyon. Ibig sabihin, mag-umpisa ka na, no? Mag-invest ka na or magbuo ka ng plano na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, hindi nyo mga bagong thinking, idea, na mga related sa iyong mga opportunity or maybe sa business, sa mga pagkakaperahan, doon ka sa point na yun, no? Iba na ba sa inyo is maaring may kilala ka or ikaw or someone who's connected sa iyo is either buntes, manganganak, or mabubuntes. Kung may mga alaga kayong hayop, may mga ibon ba kayo? Kung may mga alaga kayong hayop, ganun din. Kasi andito rin kasi si seahorse, no? Yeah, may mga family matter situation, kung ano man yung family matter na yan, pwedeng ito yung mga unsuccessful plan, or mga business opportunity, or related siya sa mga territorial, bahay, mga yaman, kung ano man mga yan, sa iba sa inyo, or mga as in family matter mismo, no? Na maaring din yung mga still na nakabuhol ka pa rin doon sa iba sa inyo, no? Na maaring hindi pa rin nagsasuccessful, maaring hindi pa rin na pursue or hindi pa rin na fulfill, pwedeng nahandon sa point ngayon. Kaya you need to start and you begin into your life. This is a revert situation, ano, din sa iba. Kaya kailangan ngayon is mag-revert ka. And we have you will receive a gift. Maaring makaka-receive ka ng gift or ikaw ang magbibigay nito. Marami ibig sabihin ng gift. Pwedeng gift na magagaling sa mga kakilala mo or gift na magagaling mismo kay universe. Ipapasok niya sa intuition mo or sa idea mo to pursue yung situation na yon, and then you will be success. Pwede rin naman na ikaw ang magbibigay ng gift with someone. Pwedeng nahandang sa vice versa tayo. May mga pagsubok na pinagdadaanan noon pa man, no? Kayo mga Gemini, well, lahat naman talaga, lahat naman, hindi lang ikaw Gemini, you know, pero yun yung yung mga pagsubok na ibinibigay sa iyo, yun yung makapagbibigay sa iyo na para maging mas matatag, no? Para nandun ka sa point na pinatatatag ka ng universe dahil sa may mga kakaharapin ka pa na problema or pagsubok or challenge sa buhay mo na mas lalo kanya pinatatatag, no? Na para hindi ka sumuko. Parang elepante lang yan, di ba? Na almost 100 years talaga silang nabubuhay, kahit ang init, kahit na may mga balakid diyan sa habang naglalakad sila, di ba? Pero still standing sila, di ba? Ganun din, parang pinatatatag ka ng panahon, pinatatatag ka ng universe. Dahil ikaw is meron ka pang mga challenge na darating sa buhay mo. Kaya nandun yung point na, parang alam mo yung point na kapag na lakpasan mo yung isang sitwasyon mo, parang ipapakanak ka muli in a situation of parang ba, nagle-level 2 ka na, ganyan, tapos pag na-resolution mo na yun, tapos parang magre-revert ka uli, in a level 3 ka na, hanggang papalakas ka na papalakas, parang you have a power, parang ganun, no? This is a revert din kasi.
Yan. And then also, dealing or relationship with an older man. Pwedeng itong tao na to, ikaw, or pwede rin na taong mas matanda sa'yo. No? Pwedeng gano'n. Pwedeng itong tao na to, ang tao na tutulong sa'yo, or tao na magbibigay sa'yo ng gift. Or, ikaw ang tutulong sa kanya, or ikaw ang bibigyan ng gift. No? Pwede rin na itong tao na to ang nakapagbibigay sa'yo ng lakas. No? Or nakapagbibigay sa'yo ng, or being a wiser person, nakapagpapatatag sa'yo, pwedeng nahando sa point. Or kung sino man ito, pwedeng ito yung tao na still in a successful situation, or siya yung still na nakabuhol ka pa rin sa kanya, or still na may mga unresolved plan, pwedeng nahando sa point na yon sa iba sa inyo. Or kung sino man yung older man na yan sa iba sa inyo. Something important such as new job or a raise. When it comes to a race, marami ibig sabihin kasi when it comes to a race. Pwedeng kasi nandito si Buck, si Elephant, and the older man. Handa yung point, when it comes to a race, siguro mas more kang magiging more on matured this time, or you need to be more on maturity this time kasi siguro nga dahil sa mga pagdadaanan mo pa, pwedeng nandun sa point na yun. Huwag ka become immature, or always think wiser and stronger sa iba sa inyo. And sa iba naman sa inyo, when it comes to a race, pwedeng nandun sa point na na mas magiging more on powerful ka ngayon, mas magiging strong yung feelings mo, yung character mo para harapin yung mga bagay o i-foresee yung mga bagay o sitwasyon mo this time. So iba dito, syempre yung pera yan, iba mga pera, mga opportunity na darating sa iyo, or pwede naman may mga bagong idea or trabaho no sa iba sa inyo. Yan, mga bagong partnership, bagong dealing, bagong trabaho, ganyan. O may mga importanteng sitwasyon na kakaharapin mo related ang pera or trabaho. O yung dalawa yung lalaki mo. Dealing or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Pwede ikaw ito, kung sino ka man dyan, pwedeng nahado sa point na yun, ipasok mo nila yung mga na-explain ko kanina, diba? Pwedeng ito yung kaibigan mo, pwedeng siya yung magbibigay ng gift sa'yo, or ikaw yung magbibigay ng gift sa kanya, or pwedeng siya yung makakatulong sa'yo to give a job, to raise something, diba? To support, mga ganong sitwasyon. Pwedeng siya yung unsuccessful plan, mga ganon. Ano ba yan, anak? And we have the career. When it comes to July, andun ka sa point na there's a growth happen into your life, Siguro may mga isa-sign ka na, may mga isusulat ka, may mga ipapasa ka, or nandun yung point of recovery in some aspect of your life. Pwedeng sa sarili mo kasi mas magiging maganda yung pasok ng pera sa'yo, di ba? Pwedeng nandun sa point na yon. Halimbawa, may mga overtime, o kaya night shift ka, o kaya naman is mas magaganda yung takbo ng iyong, pero tingnan natin, ay, hindi pala yung tarot reading ko. Mas magiging maganda yung takbo ng iyong career, di ba, this time. Or sa iba naman sa inyo, when it comes to a new job, yan. So may mga new job, syempre, maaring iba, dahil sa new job nyo, mas magiging maganda yung inyong kaperahan kasi mas mataas yung ngayon than sa nakaraan, di ba? Kaya nandito si career. May mga change of career yung iba, o change of job, change of place, mga change of position sa iba. Pwedeng nandun sa point na yun kasi we have also the elephant. Pwedeng nandun sa pwedeng itong dalawang lalaki na ito ang magbibigay sa iyo ng mga situation of related to growth or recovery or career situation, pwedeng nandun or sa pera situation, mga opportunity pera situation. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Tingnan natin. Mga opportunity. Magbibigay ka ng effort and hard work this time, sa iba sa inyo. Pwede sa career, sa opportunity, sa business nyo, sa kung sino man ito mga tao na to sa buhay mo, sa pera, mga ganyan, trabaho. Kuha tayo ng 5 dito. Okay. When it comes sa July, is magkakaroon ka daw ng mga pag-aalala, no? Yan, magkakaroon ka ng mga pag-aalala na sitwasyon. Pwedeng sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa karelasyon mo.
kung may anak ka, ganun, kung sino man yan. May mga worrying situation, may mga hesitation. Meron kang desisyonan din this time kasi we have the career and box din. Decision making to make ka this time. Pero medyo I think malilito ka ata. Siguro, handon yung point na hindi mo alam kung alin ang dapat mo unahin doon. Diba? O kaya alin ang gusto mo pipiliin doon. Pwedeng doon ka sa point na yan. May mga hesitation and confusion o pagkalito na magaganap when it comes in this July. Sa July din, is nahandon din yung point na may mga bagay ka daw na iisipin. Magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation, may mga mamimiss ka, or may mga marirevisit ka na situation from the past, kapatid mo man yan, dati mo karelasyon man yan, mga nakaganapan sa nakaraan man yan, yan, magkakaroon ka ng mga ganong sitwasyon. Andito rin yung point na magkakaroon ng mga reunion, union, or getting together, no? Pwedeng sa mga malalapit sa'yo or kakilala mo, pwedeng doon sa point na yon. Sa iba naman is may tao na makikipag-communicate sa'yo or ikaw makikipag-communicate sa kanya, tao to na kilala mo na siya. As in, kilala mo na siya, no? O baka naman biglang magkita kayo, di ba? Pwedeng doon sa point na yon. Pwede rin na may mga sitwasyon ka na babalikan from the past situation, o halimbawa ginawa mo na noon, gagawin mo siyang muli ngayon, o kaya may mga unresolved situation tulad ni Nak, siguro doon yung point na babalikan mo yon to achieve yung situation na yon, kung sa aspeto ng buhay mo yan, physical, emotional, spiritual, kung ano man yan, trabaho man yan, kaperahan, opportunity, relationship, kung ano man yan. Handun din yung point na may mga sitwasyon na you fooling yourself dun sa bagay na yun eh. May mga kaganapan, ganun ako nakikita sa iyo. Pero, huwag kang magmamadali pagdating dun sa sitwasyon na yun kasi ang kailangan kasi dun is strategy. Okay lang naman, mas okay nga yun, fool yourself dun sa sitwasyon to achieve. Kaso, pag-isipan mo maigi. Okay? Para hindi ka rin mag-mess. Kasi we have the accident, hindi ako nagkamali. Kasi pwede mag-mess yun. No, we have the accident also, sa iba sa inyo is mag-ingat kayo. Meron mga injury, may mga something dugo, or baka matapa ka, kung nagda-drive ka, is mag-ingat kayo, or makasakay-sakay nyo sa jeep, o sa tricycle, o sa mga vehicles, mga ganyan. Doon sa danger, handun yung caution lang naman to. Pero mag-ingat ka, ikaw or someone who's connected sa'yo, pwede may mga papadoktor, may pa-check up, maintenance, or consultant, pwedeng doon sa point na yun. Pero wag naman sana big situation na magkaroon ng accident or magkaroon ng mga doctor situation pero mag-ingat pa rin kayo syempre na yung sitwasyon. Pwede sa iba sa inyo is nangyari na to noon na pwedeng mangyari muli ngayon. Yan, halimbawa pwede rin naman na mga tusok kayo, hiwa kayo, maipit kayo ng something, yan, mga dugo-dugo situation, And may mga pag-isolate, it's more on siguro thinking lang to, malalim yung pag-iisip, pwedeng nahado sa point na yon, pwedeng hindi ka rin gaano nakakatulog, o late ka na nakatulog, o pagising-gising ka, o maaga ka nagigising, or pwede rin na night shift ka rin, o may mga pinagpupuyatan ka rin na sitwasyon, pwedeng nahado sa point na yun, medyo pagod, ako nakikita, sana walang mahospital talaga sa iba sa inyo. Ayan, may mga kakaroon lang ng mga disappointment sa mga taong malalapit sa iyo, pwede rin sa sarili mo, kasi we have done that din. Nandun yung point na maaari mo nadidisappoint ka, ay hindi nag-success to, ay hindi ko na-achieve to, ay hindi ko, pwedeng madidisappoint ka sa sarili mo rin. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng disappointment sa mga tao na kukonek o connected sa iyo. Or pwedeng vice versa, sila ang madidisappoint pagdating sa iyo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga konting loneliness ka na pagdadaanan. Also, handito rin yung point na syempre, hindi naman lahat is, well, actually, sa warning naman kasi ito, so nakita ko dito, may aso ba kayo? Andun yung point na may tao na hihingi ng suporta sa'yo or susuportahan mo. And then also, may mga tao naman na magiging same page kayo, magkakaroon ng ayunan, o magkakaroon ng, yun nga, mga union and reunion. Andun din yung point ng mga honest person and allies, kanya magkakaroon din ng mga, tulad sabi ko naman kanina, mga reunion, getting together, ganyan. May mga ganong sitwasyon. Kung sino man yan sa buhay mo. And then also, kung titignan ko sa'yo dito is,
meron kang binabalik-balikan na sitwasyon eh. Hindi ko alam in what way. Pero marami sa inyo, meron kang binabalik-balikan o paulit-ulit yun, pwedeng nandun sa point na yun. Or babalikan mo talaga siya sa iba sa inyo. Tingnan natin. Gemini. Kuha tayo ng 3. Uy. Yan. Meron kang 1, 6, 9, and 3. Leo, Libra, Sagittarius, and Taurus. Connected sila sa iyo or maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanila. Yung iba sa inyo, mahilig kayong ano yung mahilig kayong hindi ko alam kung masipag lang ba kayo or mahilig ka lang talaga magkukuting-ting or mahilig ka lang talaga na gusto mo palagi ka may ginagawa, pwedeng nahandoon sa point na yun, no? Maybe iba sa inyo, handon yung you're the inventor or kaya is may mga situation of, may sinasabi kasing gadget, hindi ko alam in what way yung gadget, bibili ka ba ng gadget, magpapagawa ka ba ng gadget na meron ka, may mga bagay ka ba na i-develop o dinidevelop, pwedeng nahanto sa point na yun, nagkukumpuni ka ba, mga ganun, may mga machine din kasi ako nakikita pagdating sa iyo. Yan, baka iba sa inyo gumagawa kayo ng mga relo, o may mga ipapagawa kayong relo, bibili kayo ng relo, o pagbibigyan ka ng relo, pwedeng nandun sa point na yun. May mga innovation, may mga ini-imagine, is more imagination ang nakikita ko sa iba sa inyo. Maybe nandun din yung point na you are more inspired when it comes to your idea. Siyempre, i-pursue mo yun. So, nakita ko naman mas magiging okay naman siya sa nakikita ko dito. And then also is may mga bagay ka daw na iwan na gusto mong i-master yon, no, na doon sa point na yun. Kaya siguro na dito kasi hesitation, situation, or confusion. Yan, may mga bagay ka na doon sa point na yon. And gusto mong ma-achieve yun. Yung iba naman is kung may mga gusto kayong i-fix na situation or creating situation, mas gawin nyo daw siya. No, kaya nga sabi ko kanina, di ba, bigay mo dito yung career mo kasi there's a growth happen into your life, mas magiging maganda yung bag mo ngayon sa nakikita ko and the blessing is coming. You need to fool yourself dun sa bagay na yun kasi you will achieve it sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is mahilig ba kayo sa perfume or gumagawa ka ba ng perfume, o you want to try something perfume, may mga ganun sitwasyon ano sa iba sa inyo. Sana huwag ka naman kayo mag-iinuman, ano? Kasi hindi rin maganda sa katawan yan. O ate, pakailamero talaga si ate, no? Alaan mo na, pakailamero talaga ako. Well, it's your choice naman din sa nakita ko sa iyo. Kasi may nakita ko umiinom ng alak. Or mahilig sa alak, maybe ano, baka magkaroon ng mga ayaan, situation. Basta drink moderately lang ha. Kung nagda-drive naman kayo or kung kaya nyo yung sarili nyo, okay naman na uminom kayo basta makakauwi kayo ng safe ha. Ingat-ingat lang din. And then also is nahandoon din yung point na may mga pagsasaayos na gagawin ka daw by this July o may mga bagay ka na isasaayos this time kung saang aspeto ng buhay mo yan, ayusin nyo na yon hanggat maaari. Nandito rin yung point of restoring, may mga i-restore ka daw na situation or you want to restore the situation o kung anong aspeto ng buhay mo yan. Yung iba sa inyo gusto mag-upgrade. Wow naman, sana all, di ba? Kung ano ma-upgrade na yan, upgraded na yan. Sa cellphone mo ba yan? Sa sasakyan mo ba yan? Sa sarili mo ba yan? Sa business mo ba yan? May mga ganun something, want to upgrade or magkakaroon ng mga upgraded situation sa iba sa inyo. Kasi dito rin kasi si Karel and nandito yung lip, di ba? Yung halaman, ibig sabihin, recovery yon, di ba? O kaya magkakaroon ng mga more innovation situation sa iba sa inyo. And then also, is mag-ingat na lang kayo kasi is may nakikita ako na pwedeng magkaroon kayo ng sakit. Mga basic lang naman din. Pero sana walang may taong may sakit sa pamilya mo or sa iyo o sa malapit sa puso mo. Kung ikaw is meron, mag-ingat ka din, no? Pero may sakit ako nakikita. Sa iba siguro mga lalagnatin, uubuhin,
sipon, masakit yung throat, lalamunan, may thyroid, or kung may mga masamang pakiramdam, mag-ingat na lang din kayo, no, sa iba sa inyo. Sana kung may mga sakit kayo, magpa-check up kayo, ha. May mga maintenance nyo. Magkakaroon ng mga joy. May may excitement situation magaganap sa'yo. Yun na nakita ko is magiging strong yung emotion mo this time. By this July, Gemini, yung nakikita ko, mas more active yung iba, mas more on passionate, and handoon din yung point na magkakaroon kayo ng mga pag-sharing ng ideas. Pwede may mga collaboration, partnership, sharing goals, or mga dealing situation, pwedeng nahandoon sa point na yon. O yan, may mga ganong sitwasyon, may mga pagpaplano, excitement, pagpaplano rin ako nakikita. Mag-ingat kayo sa maiinit na bagay, mga apoy, mabanlian kayo. I-check nyo lahat kung may mga nagiinit na mga saksakan or kung ano man dyan, mag-ingat kayo. Okay? Kung may mga dapat na maging aware kayo, you need to be aware. Tsaka wag din masyadong, when it comes kasi sa strong yung emotions, kasi minsan hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Be slowly, no? Wag masyadong pabigla-bigla din. Pwede rin kasi magkaroon ng mga messy situations sa iba sa inyo. Yan. Yun na nakikita ko dito. Sino yung parang hindi makahinga? Siguro may tao na medyo hirap huminga or may hirapang huminga. Hindi ko alam kung hinihingal ba siya or medyo sana magpahinga rin kayo, no, if ever, or someone who's connected sa iyo, sa iba sa inyo. Yan, ingat-ingat na lang din sa iba sa inyo. Yun, may mga intense situation na magaganap o mangyayari by this July. Ano po masyadong active yung energy mo this July, Gemini. Yan na nakikita ko sa iba. Mas magiging more on energetic kasi ikaw dito. Sa nakikita ko dito. Basta maingat ka lang when it comes to mga conflict, hindi pagkakaunawaan, mga galit, poot, tension, battle, mga lack of cooperation. Ingat ka na lang doon. Mas habaan mo na lang siguro yung pasensya mo if ever, o kaya kailangan mo na lang din iwasan. Mas good din kasi yon. Yon. Kumbaga mag-focus ka na lang sa dapat mong fokusan sa sarili mo, no? Arigato namaste, God bless.